Alright, full tank na naman. Right, 220 full tank. Okay, thank you, thank you. Kinabahan ako dun sa ano, sa tagas doon sa sahig. Akala ko galing sa akin. Buenas. Alright, so ngayong tagaktak na hapon mga par, pupunta tayo ng Suzuki Dagupan para sa kanyang first change oil. Alright. So mainit-init na hapon mga par. So welcome back sa ating pag-vlog. Ayan, babakbak tayo since ito yung change oil na pinakauna ng ating Raider FI. Sakasa natin siya papagalag. So I am expecting na magkakaroon ito ng 1,300 na engine oil o 1,400 ml na engine oil kasi magpapalitin ng filter. So magiging ganun lang yan. Yung pinaka-importante stages kapag bago yung motor natin. At the same time, pag break-in kailangan mas madalas tayo magpalit ng langis, no? Siyempre with the consent and the advice of the expertise from the casa, para naman updated tayo at the same time. Alam natin yung mga proper way, proper handling techniques. At the same time, maging fair tayo para sa side ng casa. At hindi lang tayo lagi nasusunod, no? So ngayon mga par, no, dala ko yung booklet, dala ko lahat. So I am expecting na oil lang naman, and siyempre check din lang ang filter since bago pa naman. Itong motor natin mga par is about halos 3 weeks pa lang, magwa 1 month pa lang sa akin, pero napakababa pa rin ang odo. Halos 500 pa rin ito mga par. Kaya yung brake-in na ginagamit ko dito sa motor na to is minsan soft, minsan top speed, tapos soft ulit, tapos top speed ulit. Alam mo yun, binavary ko lang siya depende sa sa sitwasyon. The same time depende sa pangangailangan ng motor. Since ang bagong motor mga par is malata pa talaga ang takbo. So ito lang yung observation ko to. So gagawin natin ng comparison yung paano yung pag-break-in natin doon sa Aerox at sa Raider. So gagawin ko ng separate video yung mga par. So as of now, dito muna tayo mag-focus sa ating change oil mga par. So mamaya babalitaan ko kayo kapag nandun na tayo sa Suzuki Dagupan. Alright! Alright, so malapit na tayo mga par. Diyan na lang yan, malapit na lang yan. Tapok na tayo. So mabuti hindi tayo naabutan ng ulan. At the same time, okay naman yung weather. Maganda naman yung facing. At the same time, halos all goods naman ng traffic ngayon. Traffic ba more? Lapit na tayo. So dito na lang yan sa may bandang kaliwa. Yun, Suzuki. Ano nagpapaservice ba? Parang wala naman ata. Ayun, solo ko ata par. So dito tayo sa Tapuak mga par. Ano ba to? Lugar na to? Basta Suzuki dito sa Dagupan. Alright. Ayan. So dito lang yan. UL, Total, Lyceum dito banda. Pa-change oil tayo. Alright. Oh, service po. Diretso na. Alright. Sige po. Pakapsa na. Thank you. Papaservice tayo mga par. Alright.
Alright, ayun. So okay na, thank you kay kuya ng Suzuki Dagupan. So pagkatapos niyang masali yung langis mga par, nag-adjust siya ng tension at the same time nag-check siya ng coolant. Muntikan ka. Sige po, thank you. Thank you. Muntikan ko makalimutan yung coolant na yun. Kasi meron ako nabasa sa reviews na parang sa brand new is parang kulang yung coolant kasi hindi pa masyado umikot. Ngayon umikot na kasi yung coolant, kaya medyo yung level niya is nasa low na. Mabuti na paalala niya at very concerned naman si kuya sa service ng motor natin. Alright. So deserve ng mga mekaniko yung tip pag mga ganyan. Kapakinggan nito motor na to ngayon. O di ba? Yung takbo niya, to be honest, is halos parehas lang, pero mararamdaman mo yung difference niya kasi mas magaan nang dalhin yung bagong langis. The same time na-adjust yung tensioner, nabawasan yung lagitek. Naalala ko yung brand new na feel kasi nasanay na tayo, kaya halos hindi na sa atin bago to. Pero mararamdaman pa rin natin yung changes kasi motor natin to eh. Ginamit kong langis dito ay fully synthetic R9000. Ayan, fully synthetic. Pero ang duration ng change oil ko is palagi akong nasa 1,000 lang mga par. Kahit doon sa Aerox 1,000 lang ako. Nagpapalit agad ako kasi nagsisimula yung yung tamang pag-aalaga sa langis mga par. Ayan, so inabot ko is about 1,450. Okay, magtanong kayo kung bakit. Kasi yung 1 liter ng fully synthetic ng R9000 ng X-Star ay umabot ng halos 600 pesos. Alright, tama po yung narinig yung mga par, halos 600 kumpara sa semi-synthetic at sa mineral oil na halos 300, 400, 500 lang. So unang-una, hindi ko tinipid yung motor sa langis since 2 liters lang naman. And I know mas ikipapanatag ng loob ko yun, pero nasa sa inyo pa rin yun mga par kung anong langis ang gagamitin nyo. Kaya po masusunod sa mga motor ninyo. Ganon din sa Aerox mga par, I always use 80 Yamalube oil since bago pa naman. Kaya sa susunod na ako magdi-discover ng ng langis na para dito. Pero as for now, kasi ito pa yung pinaka fit na langis para dito mga par. So I always use original oil, original filters, and the same time i-consult pa rin natin sa kasa kasi under warranty pa rin. For me pero nasa sa inyo yan mga par kung kayo may bagong motor or kung kayo yung may-ari, inyo na yun mga par. Alright. So maraming salamat sa pagsama sa ating vlog. Wow, swabing yung takbo. Smooth na smooth. Ang sarap hapitin mga par. Grabe. Ang galing. So ibang-iba yung pakiramdam kapag bagong tune up, bagong change oil, bagong pagawa ulit yung motor natin sa kasa. At alam natin na trusted mechanic yung gagawa. Ibang-iba yung yung satisfaction na nabibigay sa atin. At the same time, yung value ng money natin dapat sulitin natin. Since dapat yung mga motor natin inaalagaan natin ng tama, dahil ang mga motor natin lagi rin tayong inaalagaan ng tama. Kumbaga give and take lang mga par, no? Ayan, so bago ako maabutan ng ulan, wow, hindi ko pa napasok yung Yamaha Rev Zone na yun. So maraming salamat mga par sa pagsama. Yan, walang sawang pagpapasalamat yan. Alright. So thank you so much. Kondisyon na ulit, was na ulit mga par. Alright, was. So under break-in pa rin tayo. Di pa masyadong was to. Pero sabi nila mabilis. Sabi lang nila, pero ako hindi pa naman masyado. Basta ako chill ride lang ba? Chill ride. Chill ride lang ba? Oo. Alright. Thank you so much for sa pagsama. Love you.